mainit ngayon ang galawan sa digital asset markets dahil sa bagong mga developments ni XRP. Ayon po sa mga analyst, may posibilidad na sumabog sa XRP at abutin ang presyo sa pagitan po ng $15 hanggang $30 kada token. Sa bagong mga catalyst at legal clarity na hawak ni XRP ngayon, tila nagbubukas po ang daan para sa isa sa pinakamalakas na bull run sa kasaysayan ng coin na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa target price ni XRP. Ayan, ang sabi po rito ay the digital asset markets are steering with anticipation as structural developments for XRP converge. Recent catalysts suggest the token might punch above its current levels. Ayan. Sa ngayon daw ay ramdam sa buong market ang excitement dahil po sa sabay-sabay na developments ni XRP. Ayon sa mga eksperto, posible pong lumagpas si XRP sa kanyang kasalukuyang presyo kung magtutuloy-tuloy ang mga positibong balita. Ang mga traders po ay nakatingin na sa susunod na cycle kung saan inaasahang magpapakita po sa XRP ng kakaibang lakas kumpara sa ibang mga altcoins. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong hype-driven movement ay madalas po na nagdudulot ng mabilis na pagtaas sa short term. Kapag nagpatuloy po ito, pwedeng matrigger ang FOMO na magpapataas pa ng presyo. Saan naman po nanggaling ang projection na $15 to $30 na target? Ayan. Sabi rito ay X-Force Global projects a cycle target of approximately $15 to $30 per XRP, yard mark against broader on-chain flows and institutional entry. In their view, this range isn't wishful thinking, but a plausible outcome under ideal conditions. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayon daw po sa X-Force Global, isa po itong kilalang crypto analysis firm. Yan po yung kanilang aktual na tweet rito. Ayon sa kanila ay posible daw pong umabot sa XRP sa $15 hanggang $30. Depende po sa on-chain flows at pagpasok ng mga institution. Hindi ito base sa tsamba or hype lamang, kundi sa aktual na data ng network at galaw po ng kapital. Kapag nagtugma ang mga kondisyon tulad po ng demand, ETF inflows at global liquidity, posible raw talaga itong mangyari. Kaya ang market impact po dito ay kapag tama ang prediction ng X-Force Global, maaaring makakita po tayo ng 6 times hanggang 12 times na pagtaas ng presyo na siguradong makakaapekto po sa buong altcoin market. Ngayon ay bakit naman po importante ang pagtatapos ng kaso ng Ripple laban sa SEC? Ayan. Sabi po rito tungkol dyan ay complementing this, the recent completion of the legal saga between Ripple Labs and the U.S. Securities and Exchange Commission effectively removes a major overhang. With litigation resolved, XRP now stands on a firmer regulatory foundation. Paliwanag po natin yan. Isa po sa pinakamahalagang pangyayari ay ang pagkakatapos po ng matagal na kaso sa pagitan ng Ripple Labs at ng SEC. Ngayon na malinaw na po ang isyo, wala nang malaking hadlang kay XRP pagdating po sa regulasyon. Ang malinaw po na legal status ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga institutional investors na pumasok ng mas agresibo.
Kaya ang market impact po nito ay kapag nawala ang legal uncertainty, mas nagiging attractive si XRP sa mga malalaking pondo na siyang madalas pong magdulot ng long-term bullish momentum. Sunod na tanong ay paano naman po makakaapekto ang mga ETF sa rally ni XRP? Yan, ang sabi po rito ay key to the rally thesis is the anticipated launch of spot XRP exchange traded funds or ETF. The Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC has listed 5 proposed spot XRP ETF under its active and pre-launch category, signaling institutional readiness. Ayan, paliwanag po natin mga ka-crypto. Isa daw po sa mga pinaka-pinag-uusapang dahilan ng posibleng rally ni XRP ay ang nalalapit na launching ng mga spot ETF. Nakalista na po kasi sa DTCC ang 5 proposed XRP ETF sa ilalim ng active and pre-launch category. Ibig pong sabihin, handa na ang mga institution para sa bagong produktong ito. Kapag naaprubahan po ito ay magbibigay daan sa malaking inflow ng kapital mula sa traditional na investors. Kaya ang market impact po dito ay ang ETF ay madalas pong nagiging trigger ng malaking pump. Halimbawa, noong nailaunch po ang Bitcoin Spot ETF, nagkaroon po ng multi-billion inflows. Maari pong mangyari rin ito kay XRP. Ngayon ay gaano naman po kataas ang tsansang maaprubahan ang mga XRP ETF? Sabi rito ay, while listing doesn't equal immediate regulatory approval, it is a meaningful operational step. Analysts now place approval odds for these ETF filings at upwards of 90%. Ayan. Bagaman ay hindi pa raw ito nangangahulugang automatic na aprobado, sinasabi ng mga analyst na nasa 90% ang posibilidad ng approval. Malinaw na pinaghahandaan na ito ng mga institution at regulators. Kung sakaling matuloy, ito ang magiging unang XRP ETF sa mainstream market na isang malaking milestone sa kasaysayan po ng coin. Sa market impact, ang anticipation po ng ETF approval ay kadalasang sapat para magpasimula ng mini rallies, kahit bago pa man lumabas ang opisyal na desisyon. Ngayon ay ano ang kailangan para maabot po ang $15 to $30? Yan, sabi po rito tungkol dyan ay i-price jump to $15 to $30 would mean XRP's value could increase 6 to 12 times its current level. That multiple requires 3 converging conditions: sustained passive inflows via ETF channels, tight supply dynamics supporting bid pressure, and favorable macro liquidity. Ayan, paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Upang maabot daw ang target na $15 to $30, kailangan ni XRP ang 3 bagay. Una, tuloy-tuloy na inflows mula sa mga ETF. Pangalawa, limitadong supply para manatiling mataas ang demand. At ang pangatlo ay positibong global liquidity. Kapag sabay-sabay na naganap po ang mga ito, maaari itong magdulot ng explosive or pagsabog na galaw pataas. Sa market impact, kapag nagkaroon po ng supply crunch at mataas ang demand, mabilis po natataas ang presyo lalo na kung may kasabay na macro support gaya ng mababang interest rates. Ngayon ay ano naman ang nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga investors? Yan. Sabi po rito ay, with institutional participation, the supply-demand imbalance could amplify the price.
Historical precedent shows that major ecosystem milestones like ETF launches often catalyze outside moves and crypto assets. Ayan, liwanag natin. Ang pagpasok daw po ng mga institutional investors ay nagpapalakas sa pressure ng demand. Sa kasaysayan po ng crypto, bawat major milestone tulad po ng ETF launch ay nagdudulot ng malalaking price movements. Dahil dito, naniniwala po ang mga analyst na kung matuloy po ang ETF at patuloy po ang institutional inflows, pwede pong magdoble or higit pa ang presyo ni XRP. Kaya sa market impact, kapag naging tuloy-tuloy po ang inflows, maaari pong sumunod dito ang retail FOMO or fear of missing out na siyang magpapataas palalo ng market valuation ni XRP. Kailan naman po posibleng mangyari ang pagtaas na ito? Yan, ang sabi po rito ay in the near term or weeks, expect headline-driven spikes tied to ETF approval, updates, or filings. In the medium term or months, once ETF are live, passive capital could drive baseline upward momentum. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Sa short term daw ay inaasahan po ang mga biglaang pagtaas ng presyo tuwing may bagong balita tungkol sa ETF approvals. Sa medium term naman, kapag tuluyan ng operational ang mga ETF, magsisimula ng pumasok ang steady capital inflows na pwede pong magtaas ng presyo sa mas matatag na paraan. Sa market impact, maaari pong maganap ang una nitong spike sa loob ng ilang linggo na sinusundan po ng mas matatag na pag-akyat habang lumalakas ang participation ng mga institutions. Ano naman po ang mga panganib na dapat po nating bantayan? Yan, ang sabi po rito ay, despite optimism, the path is not linear. ETF approval remains regulatory, not technical. Listing is only a preparatory step. Supply dynamics could shift if insiders or large holders decide to sell. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan mga crypto? Bagamat positibo raw ang pananaw, may mga panganib o risk pa rin. Ang ETF approval ay nakadepende pa rin po sa regulasyon or regulation at hindi po sa technicals. Kung magbenta po ang mga malalaking holders, maaring bumaba ang presyo. Kaya dapat lagi pong bantayan ang on-chain data at mga galaw ng mga whales. Sa market impact, ang malalaking sell-off ay maaari pong magdulot ng short-term retracement kahit bullish pa ang kabuuang trend. Yan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang target na $15 hanggang $30 para kay XRP ay mukhang ambisyoso pero hindi imposibleng mangyari. Sa dami po ng sabay-sabay na positibong factors mula po sa ETF prospects, institutional inflows, legal clarity, hanggang sa global liquidity ay mukhang handa na talaga si XRP para sa isang malaking yugto ng kanyang kwento. Pero dapat pa rin nating tandaan na ang crypto po ay volatile at anumang balita ay pwede pong magbago ng takbo ng market. Kung magiging maingat po tayo at marunong po tayong magbasa ng trend, bilang mga traders at investors ay meron po tayong pagkakataon na makasabay sa susunod na malakas na galaw ni XRP. Sa ngayon, mukhang lumalapit na ang sandaling magpapasabog sa kanya sa bagong all-time high. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.